Sa liblib na bayan ng San Isidro, sa gilid ng palayan at sa lilim ng matatandang puno ng balete, nakatayo ang isang bahay na yari sa kahoy at pawid. Doon naninirahan si Tatay Lucio, isang albularyo na kilala sa buong lalawigan hindi lamang sa husay niya sa panggagamot, kundi pati sa kakaiba niyang kapalaran sa sabungan. Matangkad at payat si Tatay Lucio. May mahabang buhok na halos abutin ng balikat at balbas na may bahid ng puti. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may lihim na alam na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Madalas siyang nakasuot ng simpleng kamiseta at kupas na pantalon, ngunit sa tuwing siya'y tatawagin upang manggamot, nakasuot siya ng puting kamisa de chino at may dalang supot ng mga halamang gamot, langis at agimat. Bata pa lamang si Lucio nang matuto siya sa kanyang lolo na si Mang Sidor, ang pinakatanyag na albularyo noon sa kanilang lugar. Si Mang Sidor ang nagturo sa kanya ng mga dasal na hindi basta naririnig sa simbahan, ng mga halamang gamot na tumutubo lamang sa tiyak na oras ng gabi, at ng mga lihim na dapat panatilihin sa pagitan ng manggagamot at ng kalikasan. Ang tunay na lakas, madalas sabihin ng kanyang lolo, ay hindi galing sa tao. Galing ito sa paniniwala at sa paggalang sa hindi nakikita. Lumaki si Lucio na may malalim na paggalang sa mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng mata. Mga diwata sa kagubatan, mga duwende sa ilalim ng lupa, at mga espiritong gumagala sa gabi. Ngunit hindi siya kailanman naging mapagmataas sa kanyang kakayahan. Sa halip, mas pinili niyang maging tahimik, mapagmasid at matulungin. Sa tuwing may batang nilalagnat at hindi gumagaling sa karaniwang gamot, si Tatay Lucio ang tinatawag. Kapag may magsasakang napilayan sa bukid, siya ang hinahanap. May mga pagkakataong tila wala ng pag-asa ang isang pasyente, ngunit sa paghipo lamang ni Tatay Lucio at sa mahinang pagbulong ng dasal, unti-unting bumabalik ang sigla ng may sakit. Dahil dito, tinawag siyang haligi ng San Isidro. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit siya pinag-uusapan sa palengke at sa kanto: ang kanyang kakaibang kapalaran sa sabungan. Tuwing linggo, kapag ang buong bayan ay nagtitipon sa sabungan, hindi nawawala si Tatay Lucio. Hindi siya maingay, hindi siya palautos. Tahimik lamang siyang nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga manok na isasabak. Sa kanyang paanan ay isang kulungan na may lamang isang tandang. Hindi marangya ang itsura, hindi rin mukhang pinakamalakas. Ngunit sa tuwing lalaban ang manok ni Tatay Lucio, tila ba may kakaibang nangyayari. Hindi ito basta nananalo. Ito'y hindi kailanman natatalo. Minsan, nakalaban nito ang pinakamatinik na tandang ng isang mayamang hasyendero. Malaki ang pustahan. Maraming pera ang nakataya. Sigurado ang lahat na talo ang manok ni Tatay Lucio dahil mas maliit ito at hindi gaanong kahanga-hanga ang tindig. Ngunit pagpasok pa lamang sa gitna ng ruweda, tila ba nag-iba ang hangin. Naging tahimik ang paligid. Sa unang sagupaan, mabilis na nakaiwas ang tandang ni Tatay Lucio at sa isang iglap, bumagsak ang kalaban. Isang suntok lamang. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na napabulong. May anting-anting yan. Hindi normal ang manok na yan.
Ngunit si Tatay Lucio ay nanatiling tahimik. Inilagay niya sa kulungan ang kanyang tandang at mahinahong umuwi. Hindi siya kailanman nagyabang. Hindi rin siya kailanman nagsabi kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga manok. May ilan na nagtangkang silipin ang kanyang bakuran sa gabi. May nagsabi na may nakitang kakaibang liwanag sa likod ng kanyang bahay tuwing kabilugan ng buwan. May iba namang nagsumpa na nakarinig sila ng mahinang pag-awit na tila hindi tao ang tinig. Subalit walang makapagpatunay. Isang gabi, habang si Tatay Lucio ay nagdidilig ng mga halamang gamot sa likod ng kanyang bahay, may lumapit na isang lalaking nakaitim ang suot. Hindi ito taga San Isidro. Halata sa tindig at sa pananalita na siya'y mula sa ibang bayan. "Ikaw ba si Lucio?" tanong ng lalaki. "Ako nga," mahinahong sagot ng matanda. "Narinig ko ang tungkol sa'yo. Sabi nila, hindi ka raw natatalo sa sabungan." Ngumiti lamang si Tatay Lucio. Ang panalo at talo ay nasa kapalaran. Lumapit pa ang lalaki at ibinaba ang kanyang tinig. "Hindi ako naniniwala sa kapalaran. Naniniwala ako sa kapangyarihan at alam kong may lihim ka." Nanatiling tahimik ang albularyo. "Gusto kong bilhin ang lihim mo," patuloy ng lalaki. "Anuman ang halaga." Sa unang pagkakataon, tumingala si Tatay Lucio at tumitig ng diretso sa mga mata ng estranghero. Hindi galit ang kanyang tingin, ngunit mabigat. May mga bagay, anya, na hindi nabibili, ngunit hindi madaling umatras ang lalaki. May kakaiba sa kanyang mga mata, parang may sariling hangarin na hindi mababasa ng basta-basta. Tagabing iyon, unang beses naramdaman ni Tatay Lucio ang kakaibang pagbabago sa hangin. Para bang may paparating na unos na hindi dala ng ulan, kundi ng tao. At sa malayo, sa ilalim ng punong balete na matagal nang nakatayo sa hangganan ng kanyang lupain, tila may mga matang nagmamasid. Ang kapalaran ni Tatay Lucio bilang albularyo at bilang hindi natatalong sa bunghero ay magsisimula ng subukin. Kinabukasan, matapos ang pagdating ng lalaking nakaitim, nagising si Tatay Lucio ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi pa sumisikat ang araw ay gising na siya, nakaupo sa harap ng kanyang maliit na altar na yari sa kahoy. Naroon ang mga kandilang puti, isang lumang Biblia na minana pa sa kanyang lolo, at ilang supot ng tuyong dahon na nakasabit sa dingding. Tahimik siyang nagdasal, hindi para sa panalo, hindi para sa kayamanan, kundi para sa kapayapaan. May kakaibang bigat sa hangin. Ang mga ibon na dati masiglang umaawit tuwing umaga ay tila mas maingat ang paglipad. Ang kanyang tandang, si Bagwis, ang nag-iisang manok na hindi pa kailanman natatalo, ay hindi rin karaniwang masigla. Nakamasid lamang ito, tila ba may nararamdaman. Lumapit si Tatay Lucio sa kulungan at marahang hinaplos ang ulo ng tandang. "May paparating," bulong niya. Hindi niya alam kung ang hamon ba ay manggagaling sa sabungan o sa mas malalim na bagay na hindi nakikita ng mata. Pagdating ng linggo, dumagsa ang mga tao sa sabungan ng San Isidro. Mas marami kaysa karaniwan. May balita na may darating na malaking sabungero mula sa bayan ng San Rafael. Isang lalaking kilala sa pangalan na Don Esteban Villarreal. Si Don Esteban ay hindi pangkaraniwang sabonghero. Siya'y mayaman, may impluwensya, at may reputasyon na kayang bumili ng pinakamahuhusay na panabong sa buong rehiyon.
Ngunit higit sa lahat, siya ang lalaking nakaitim na dumalaw kay Tatay Lucio. 2 gabi na ang nakalipas. Pagdating niya sa sabungan, agad siyang napansin. Nakasuot siya ng mamahaling barong at may kasamang 2 tauhan na may dalang malalaking kulungan. Ang mga tandang sa loob ay makintab ang balahibo at malalaki ang tindig. Halatang sinanay at inalagaan sa marangyang paraan. Bumulong ang mga tao. Iyan ang hahamon kay Tatay Lucio. Sigurado, malaki ang pustahan ngayon. Sa isang sulok, nakaupo si Tatay Lucio. Tahimik, gaya ng dati. Wala siyang kasamang tauhan. Wala siyang marangyang kagamitan. Tanging si Bagwis at ang kanyang mahabang pasensya. Lumapit si Don Esteban. "Magandang umaga, Mang Lucio!" Wika niya, may bahid ng hamon sa tinig. "Magandang umaga," sagot ng matanda. "Handa ka na ba?" "Palagi." Nagtinginan ang dalawa. Sa pagitan nila ay hindi lamang laban ng manok ang nakataya, kundi dangal, reputasyon, at marahil isang lihim na kapangyarihan. Inihayag ng Kristo ang laban. Malaki ang pusta. May ilan na nagbenta pa ng alahas at lupa upang makasali sa tayaan. Pagpasok sa ruweda ng 2 tandang, ramdam ang tensyon. Ang manok ni Don Esteban ay tila apoy sa bilis at lakas. Ang kay Tatay Lucio naman ay kalmado, parang nagmamasid lamang. Unang sumugod ang tandang ni Don Esteban. Mabilis, mabagsik. Ngunit sa bawat atake, tila alam ni Bagwis kung saan ito pupunta. Nakakaiwas siya sa mga sandaling tila imposible. Ilang sandali pa, nagpalitan ng suntok ang dalawa. Hanggang sa dumating ang isang iglap, isang maling hakbang, isang eksaktong tama. Bumagsak ang tandang ni Don Esteban. Natahimik ang buong sabungan. Pagkaraan ng ilang segundo, sumabog ang hiyawan. Muli, nanalo si Tatay Lucio. Ngunit hindi ito ang inaasahan ni Don Esteban. Hindi galit ang lumitaw sa kanyang muka, kundi ngiti. Isang ngiting tila may alam na mas malalim. Lumapit siya kay Tatay Lucio at marahang nagsalita. "Magaling, talagang magaling. Ngunit hindi pa ito ang tunay na laban." Hindi sumagot ang matanda. "Sa susunod na linggo," patuloy ni Don Esteban, "magdadala ako ng tandang na hindi basta-basta. At doon natin malalaman kung ang panalo mo ay galing sa husay o sa kung anong tinatago mo." Umalis si Don Esteban na tila may planong mas mabigat kaysa karaniwang sabong. Habang nag-uuwian ng mga tao, napansin ni Tatay Lucio na mas malamig ang simoy ng hangin. Pagbalik niya sa bahay, dumiretso siya sa likod bahay kung saan naroon ang matandang balete. Tumayo siya sa harap nito. "Kung ito man ay pagsubok," anya sa mahinang tinig, "handa akong harapin." Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may sumagot. At sa pagitan ng mga ugat na tila kamay na nakausli sa lupa, may bahagyang aninong gumalaw. Ang laban sa susunod na linggo ay hindi na lamang tungkol sa sabungan. Ito ay magiging laban ng paniniwala, ng kapangyarihan, at ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng San Isidro. Hindi agad pumasok sa bahay si Tatay Lucio matapos ang laban. Sa halip, nanatili siya sa harap ng matandang balete na nakatayo sa hangganan ng kanyang lupain.
Ilang dekada na ang punong iyon. Mas matanda pa marahil sa kanya. Ayon sa kanyang lolo, hindi iyon basta puno lamang. May mga lugar na pinipiling tirhan ng mga hindi nakikita, sabi noon ni Mang Sido. At kapag nandoon sila, hindi tayo dapat manghimasok. Maliban ayo'y tatawagin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Tatay Lucio na tila may tumatawag. Ang hangin ay hindi karaniwang simoy. May lamig itong may dalang pangingilabot. Ang mga dahon ay kumaluskos na tila may wikang hindi maintindihan ng tainga, ngunit naiintindihan ng puso. Hindi ko hiniling ang panalo, mahinang wika ni Tatay Lucio. At hindi ko hinahangad ang kapangyarihan. Tahimik ang paligid. Ngunit mula sa pagitan ng mga ugat ng balete, may bahagyang liwanag na sumilay. Mahina, kulay gintong tila alitaptap, ngunit hindi gumagalaw. Hindi nagulat si Tatay Lucio. Matagal na niyang alam na may bantay ang punong iyon. Nung binata pa siya, minsang nagkasakit ng malubha ang kanyang lolo. Hindi gumana ang mga halamang gamot. Hindi umubra ang mga dasal na karaniwan nilang ginagamit. Sa desperasyon, nagpunta siya sa ilalim ng balete at doon nagmakaawa. Hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Isang tinig ang bumulong mula sa dilim. Hindi malinaw kung babae o lalaki, ngunit may lambing at bigat. May inutusan siyang pitasin na halamang tumutubo lamang sa lilim ng balete tuwing bagong buwan. Sinunod niya iyon at kinabukasan, gumaling ang kanyang lolo. Simula noon, alam niyang hindi siya nag-iisa, ngunit may kapalit ang bawat tulong. Hindi pera, hindi dugo, kundi pananagutan. Habang nakatayo siya sa harap ng puno, unti-unting luminaw ang liwanag sa pagitan ng mga ugat. Nagkaroon ito ng hugis, parang silweta ng isang maliit na nilalang. Hindi ganap na makita, ngunit malinaw na may anyo. Ang hangarin ng tao ay nagiging mabigat. Bulong ng tinig na tila sumabay sa hangin. Hindi gumalaw si Tatay Lucio. Ang dayuhan ay hindi naghahanap ng laban. Naghahanap siya ng kapangyarihan. Napapikit ang matanda. Alam niya. Sa titig pa lamang ni Don Esteban, naramdaman na niyang hindi ito simpleng sabongero. May ambisyon itong lampas sa panalo. May nais itong patunayan o baka kontrolin. Ayokong maging sanhi ng gulo, sagot ni Tatay Lucio. Ngunit ang gulo ay papalapit. Oo, tugon ng tinig. Unti-unting nawala ang liwanag, tila tinangay ng hangin. Naiwan si Tatay Lucio na nag-iisa sa dilim. Sa kabilang bayan, sa malaking bahay ni Don Esteban, may ginaganap na hindi pangkaraniwang paghahanda. Sa loob ng isang silid, na tanging kandila lamang ang ilaw, nakatayo ang isang malaking kulungan na natatakpan ng itim na tela. Sa loob nito ay isang tandang na hindi pangkaraniwan ang anyo. Mas malaki, mas mabangis ang mata at tila hindi mapakali. Nakaupo si Don Esteban sa harap nito. Hindi ako naniniwala sa swerte, bulong niya. Kung may kapangyarihan si Lucio, hahanapin ko ang pinagmumulan. Lumapit ang isang matandang lalaki na tila ermitanyo ang hitsura. Ang hinahanap mo ay hindi basta kapangyarihan, sabi nito. Ito'y ugnayan. At ang ugnayan ay hindi madaling sirain. Tumingin si Don Esteban. Kaya ba natin? Sumagot ang matanda matapos ang mahabang katahimikan. May paraan, ngunit may kapalit.
Hindi nag-atubili si Don Esteban. Ano man ang kailangan. Samantala, sa San Isidro, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa susunod na laban. Mas malaki ang pustahan. Mas matindi ang interes. May ilan na natatakot. May ilan namang sabik. Ngunit si Tatay Lucio ay hindi abala sa usapan ng bayan. Mas inaalala niya ang narinig sa ilalim ng balete. Ang hangarin ng tao ay nagiging mabigat. Sa gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Habang nakahiga, naririnig niya ang tila mahinang pagaspas ng pakpak mula sa kulungan ni Bagwis. Ngunit hindi ito tunog ng pagkabalisa. Parang paghahanda. Alam ni Tatay Lucio na ang susunod na laban ay hindi lamang pisikal. May gagalaw na puwersa na hindi basta nakikita ng mata. At kung totoo man na may kapalit ang bawat tulong na kanyang tinanggap noon, marahil panahon na upang harapin iyon. Tamalayo, sa ilalim ng balete, muling sumilay ang bahagyang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, may isa pang aninong nakatayo sa kabilang dulo ng bukid. Nagmamasid sa bahay ng albularyo. Ang laban ay papalapit, at sa pagitan ng paniniwala at ambisyon, may isa lamang ang mananatiling nakatayo. Lumipas ang mga araw na tila mas mabagal ang galaw ng oras sa San Isidro. Ang dating masayang usapan sa palengke ay napalitan ng bulungan. Ang mga tao'y hindi na lamang naghihintay ng laban. Tila may inaabangang pangyayari na hindi nila maipaliwanag. Sa bahay ni Tatay Lucio, mas naging tahimik ang paligid. Mas pinili niyang manatili sa kanyang gawain bilang albularyo. May mga batang may ubot sipon. May matandang inatake ng rayuma at may isang dalagang hindi makatulog sa gabi dahil sa bangungot. Sa bawat paghilot, sa bawat pagdasal, dama niya ang kakaibang pagbigat ng enerhiya sa paligid. Isang hapon, habang siya'y nagpapakulo ng mga dahon ng lagundi, may dumating na isang ina na may dalang batang lalaki. Namumutla ang bata at tila pinanghihinaan. Tata Lucio, pakiusap ng ina. 3 gabi na siyang nilalagnat. Hindi siya tinatablan ng gamot. Pinahiga ng matanda ang bata at marahang hinaplos ang noo nito. Pumikit siya at nagbulong ng dasal na minana pa niya sa kanyang lolo. Ngunit sa pagkakataong iyon, may pumigil. Hindi literal na kamay, kundi isang pakiramdam. Parang may harang na hindi niya maabot. Napakunot ang noo ni Tatay Lucio. Hindi ito dati nangyayari. Tinapik niya ang supot ng mga tuyong dahon at kumuha ng isang piraso ng halamang tumutubo lamang sa ilalim ng balete. Ilang taon na niyang iniingatan iyon. Ginagamit lamang sa mga kasong malubha. Paglapit pa lamang ng dahon sa bata, biglang bumuga ng malakas na hangin sa bintana kahit hindi naman maalon ng panahon. Natahimik ang lahat. Unti-unting bumaba ang lagnat ng bata. Nakahinga ng maluwag ang ina. Ngunit si Tatay Lucio ay hindi mapalagay. Pagkaalis ng mag-ina, agad siyang nagtungo sa likod bahay. Tumayo siya sa harap ng balete. May nakikialam, wika niya sa mahinang tinig. Walang liwanag na sumilay. Walang tinig na sumagot. Sa unang pagkakataon, tila tahimik ang punong dati sumasabay sa kanyang panalangin. Sa kabilang dako, sa bahay ni Don Esteban, may ginagawang ritual. Ang matandang ermitanyo ay naglatag ng bilog sa lupa gamit ang abo at dugo ng manok. Sa gitna nito ay nakapwesto ang malaking tandang, ang ilalaban sa susunod na linggo.
Ang lakas ng kalaban mo ay hindi sa manok, sabi ng ermitanyo. Nasa ugnayan niya sa mga bantay ng lupa. Kung ganoon, sagot ni Don Esteban, sirain natin ang ugnayan. Umusal ng mga salitang hindi pangkaraniwan ang matanda. Habang binibigkas ang dasal, ang tandang sa gitna ng bilog ay tila nagbago ang titig. Naging mas malamig, mas matalim. Ngunit kasabay nito, sa malayo, sa ilalim ng balete ni Tatay Lucio, may bahagyang pag-uga. Ang mga ugat ay tila naputol ang isang manipis na hibla ng koneksyon. Kinagabihan, na naginip si Tatay Lucio. Nasa gitna siya ng sabungan, ngunit walang tao, walang hiyawan, walang Kristo. Sa gitna ng ruweda ay si Bagwis nakahandusay. At sa kabilang panig, isang tandang na ang mga matay, tila hindi na hayop, kundi parang sa tao. Mula sa itaas, narinig niya ang tinig na dati bumubulong sa ilalim ng balete. Kapag ginamit ang biyaya sa gitna ng kasakiman ng iba, ang balanse ay nasisira. Nagising siya ng pawis na pawis. Hindi siya natakot sa posibilidad na matalo. Natakot siya sa posibilidad na may masaktan dahil sa laban na hindi naman niya hiniling. Kinabukasan, dumating si Don Esteban sa bahay ni Tatay Lucio. Mag-isa. Hindi siya ngumiti. May pagbabago, sabi nito. Ramdam ko, sagot ng matanda. Sa linggo, hindi lamang manok ang maglalaban. Tinitigan siya ni Tatay Lucio. Anong ginawa mo? Hindi agad sumagot si Don Esteban. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagod. Ginawa ko ang dapat gawin para matalo ka. Tahimik ang paligid. Kung ano man ang pinasok mo, wika ni Tatay Lucio, hindi mo kontrolado ang lahat ng kahihinatnan. Ngunit tila hindi na umatras si Don Esteban. Sa linggo, sabi niya, malalaman natin kung alin ang mas malakas, ang lumang paniniwala mo o ang bagong kapangyarihang tinawag ko. Umalis siyang hindi na lumingon. Naiwan si Tatay Lucio sa bakuran. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, kinailangan niyang pag-isipan kung dapat pa ba siyang sumabak sa laban. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa responsibilidad. Kung ang kanyang panalo ay naging dahilan upang maghangad ang iba ng kapangyarihang hindi nila nauunawaan, marahil panahon na upang baguhin ang landas. Sa ilalim ng balete, unti-unting sumilay ang mahinang liwanag, ngunit mas mahina kaysa dati. At sa hangin may dalang babala. Ang susunod na linggo ay hindi lamang magtatakda kung sino ang mananalo. Ito ang magtatakda kung sino ang magbabayad ng kapalit. 2 gabi bago ang itinakdang laban, hindi na mapalagay si Tatay Lucio. Hindi dahil sa takot sa pagkatalo, kundi dahil sa pakiramdam na may unti-unting napuputol na ugnayan sa pagitan niya at ng mga puwersang matagal na niyang iginagalang. Ang punong balete na dating tila buhay na nakikinig sa bawat bulong niya ay ngayon ay tahimik. Ang hangin sa paligid nito ay hindi na malamig kundi mabigat. Sa gabing iyon, nagpasya siyang magsagawa ng isang panalangin na matagal na niyang hindi ginagawa, ang panawagan ng pahintulot. Sa likod bahay, sa ilalim ng balete, naglatag siya ng banig. Naglagay siya ng 3 kandilang puti, isang mangkok ng tubig ulan,
at ilang piraso ng halamang kinuha niya sa paanan ng puno. Maraming taon na ang nakalipas. Lumuhod siya. Hindi ko hiniling ang labang ito, anya. Ngunit kung ang aking panalo ay naging daan upang magising ang kasakiman, ako'y handang umurong. Tahimik ang gabi. Walang kulog. Walang hangin. Ngunit nang patakan niya ng tubig ulan ang lupa sa harap niya, unti-unting umihip ang malamig na simon. Mula sa itaas ng balete, may mahinang liwanag na bumaba, mas malinaw kaysa dati. Hindi ito alitaptap, hindi rin ito apoy. Ito'y tila hugis ng isang anyong babae. Malambot ang galaw at may presensyang hindi maipaliwanag. Lucio, wika ng tinig, na hindi nanggagaling sa hangin, kundi tila diretso sa kanyang isipan. Hindi siya tumingala, nanatili siyang nakayuko. Hindi ang panalo ang sanhi ng kaguluhan, ang hangarin ng iba ang gumising sa balanse. Kung ako ang susi, sagot niya, handa akong itigil. Hindi ka inilagay sa landas na ito upang umatras. Tugon ng tinig. Ngunit dapat mong maunawaan, ang bawat biyaya ay may hangganan. Napahinto si Tatay Lucio. Ang ugnayan mo sa lupa at sa mga bantay nito ay hindi para sa sabungan. Ito'y para sa paggaling, para sa proteksyon. Kapag ginamit sa lugar ng sugal at kasakiman, ang balanse ay nagiging marupok. Tumimo sa kanya ang mga salitang iyon. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang kakayahan upang manipulahin ang laban. Hindi siya humingi ng tulong para manalo. Ngunit marahil, sa presensya lamang niya sa sabungan, nadadala niya ang biyayang hindi dapat naroon. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Sandaling natahimik ang liwanag. Sa susunod na laban, huwag kang humingi ng anumang tulong. Hayaan mong ang laban ay maging laban lamang. Unti-unting naglaho ang anyo. Naiwan si Tatay Lucio na mag-isa sa ilalim ng balete. Ngunit ngayon ay mas malinaw ang kanyang isipan. Sa kabilang bayan, hindi ganoon ang katahimikan. Ang tandang ni Don Esteban ay hindi na mapakali. Ilang beses na nitong sinubukang tumuka sa kawalan. Tila may nakikitang hindi mawari ng iba. Ang mga mata nito ay masyadong matalim, halos hindi na pangkaraniwan. Ang matandang ermitanyo ay nagmamasid. Ang lakas na tinawag natin ay hindi basta susunod, babala nito. Basta manalo tayo, sagot ni Don Esteban. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit hindi niya alam na ang puwersang kanyang ginising ay hindi lamang nakatali sa kanyang kagustuhan. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalong nagiging mabigat ang paligid ng kanyang bahay. May mga tauhan siyang nagsimulang magkasakit. May isa na nanaginip ng tandang na may mga matang tila naglalagablab. Ngunit hindi pa rin umatras si Don Esteban. Dumating ang gabi bago ang laban. Sa San Isidro, hindi na lamang ito simpleng sabong. Ito'y tila naging isang okasyong inaabangan ng lahat. May mga dayo mula sa kalapit bayan. Mas mataas ang pustahan. Mas matindi ang tensyon. Sa kanyang bahay, tahimik na pinakain ni Tatay Lucio si Bagwis. Hindi niya ito hinaplos ng may bulong. Hindi siya nagdasal para sa panalo. Sa halip, sinabi lamang niya, anuman ang mangyari bukas, maging totoo tayo sa laban. Ang tandang ay tumahol ng mahina, tila nauunawaan. Sa malayo, sa ilalim ng balete, ang liwanag ay muling sumilay. Ngunit ngayon ay hindi na ito para sa tulong. Ito'y tila nagbabantay. At sa kabilang dulo ng bayan, sa madilim na silid ni Don Esteban,
May aninong gumalaw sa likod ng tandang. Isang aninong hindi niya napansin. Ang laban kinabukasan ay hindi lamang magtatakda ng panalo at talo. Ito ang maglalantad kung sino ang tunay na may kontrol sa kapangyarihang kanilang ginising. Dumating ang linggo na tila mas maaga ang pagsikat ng araw. Sa San Isidro, ang sabungan ay puno bago pa man mag-umaga ng tuluyan. May mga karitong nakaparada sa labas. May mga taong galing pa sa kalapit bayan. At may mga usapang umiikot hindi lamang sa pusta, kundi sa mga kwentong nabalot ng hiwaga. Tahimik na dumating si Tatay Lucio. Walang kasamang tauhan, walang ingay. Si Bagwis ay maayos na nakapaloob sa kulungan. Kalmado ang tindig, tila walang bahid ng tensyon. Ngunit sa kanyang dibdib, alam ni Tatay Lucio na ito ang araw ng pagsusulit. Hindi para sa kanyang husay, kundi para sa kanyang paninindigan. Sa kabilang panig ng sabungan, dumating si Don Esteban na may matinding presensya. Ang kanyang tandang ay tila mas mabigat ang aura. Hindi sa laki, kundi sa paraan ng pagtingin nito sa paligid. May ilang nakaramdam ng kakaiba. May nagsabi na tila mas malamig ang hangin nang ipasok ang tandang sa ruweda. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Walang salita. Ngunit malinaw ang hamon. Bago magsimula ang laban, ipinikit ni Tatay Lucio ang kanyang mga mata. Hindi siya nagdasal ng lihim na orasyon. Hindi siya tumawag sa mga bantay ng balete. Hindi siya humingi ng gabay. Sa halip, tahimik niyang sinabi sa sarili, hayaan mong ito'y maging laban lamang. Sa hudyat ng Kristo, inilapit ang dalawang tandang sa gitna. Sa unang sandali pa lamang, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Si Bagwis ay kalmado, matalim ang mata ngunit hindi agresibo. Ang tandang ni Don Esteban ay tila may galit na hindi maipaliwanag. Unang sumugod ang tandang ni Don Esteban. Mabilis, mabagsik. Sa unang banggaan, nagkahiwalay ang dalawa. May bahagyang sugat si Bagwis sa pakpak. Umugong ang sabungan. Hindi ito ang nakasanayan ng mga tao. Sa pangalawang salpukan, tila may kakaibang pag-igting sa hangin. May ilang nanumpa na parang may aninong dumaan sa pagitan ng dalawang tandang. Ngunit hindi iyon napansin ng karamihan. Muling umatake ang tandang ni Don Esteban. Mas mabangis. Sa isang iglap, napaatras si Bagwis. Sa unang pagkakataon, sa kasaysayan ng laban ni Tatay Lucio, tila nanganganib ang kanyang manok. Tahimik ang matanda. Wala siyang ginawa. Wala siyang ibinulong. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang sa laban. Biglang nagbago ang takbo. Sa ikatlong sagupaan, sa sandaling tila tiyak ang pagbagsak ni Bagwis. Mabilis itong umiwas at nakahanap ng puwang. Isang eksaktong tama ang iginawad nito. Nag-alangan ang tandang ni Don Esteban. Muling sumugod. Ngunit tila nagkaroon ng sariling isip ang galaw nito. Parang may puwersang hindi tugma sa kilos nito. Sa isang maling hakbang, nabuksan ang tagiliran nito. Isang huling tama, bumagsak ito sa lupa. Natahimik ang sabungan. Walang hiyawan sa unang segundo. Parang may naghintay muna kung ano ang susunod na mangyayari. Nang ideklarang panalo si Bagwis, saka lamang sumabog ang sigawan ng mga tao. Ngunit si Tatay Lucio ay hindi ngumiti. Tinitigan niya ang tandang ni Don Esteban na nakahandusay. Sa sandaling iyon, may bahagyang pag-uga sa lupa na halos hindi maramdaman ng iba. Sa likod ng sabungan,
Si Don Esteban ay hindi makapaniwala. Imposible! Bulong niya. Lumapit ang matandang ermitanyo na kasama niya. Ang puwersang tinawag mo, wika nito ng mahina, ay hindi maaaring ipilit. Hindi ito nananatili sa kamay ng taong ang layunin ay paghihiganti. Biglang napahawak sa dibdib si Don Esteban. Hindi matinding sakit, ngunit tila may bigat na bumagsak sa kanya. Sa kabilang panig, naramdaman ni Tatay Lucio ang bahagyang paglamig ng hangin. Hindi bilang babala, kundi bilang paglaya. Hindi siya tumawag ng tulong. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan. At marahil, doon nagsimulang bumalik ang balanse. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Habang papauwi siya, may batang lalaki na lumapit at humawak sa kanyang kamay. Tatay Lucio, sabi ng bata, totoo po bang may bantay kayo sa ilalim ng balete? Ngumiti siya ng bahagya. Ang may bantay ay ang lupa, sagot niya. Tayo'y bisita lamang. Sa ilalim ng balete ng gabing iyon, muling sumilay ang liwanag. Mas maliwanag kaysa mga nakaraang gabi. Ngunit sa kabilang bayan, sa madilim na silid kung saan ginanap ang ritual, may naiwan na marka sa lupa, isang bilog na hindi nabura, at sa gitna nito ay tila may manipis na bitak. Ang laban ay natapos. Ngunit ang kapalit ng puwersang ginising ay nagsisimula pa lamang maningil. 3 araw matapos ang laban, kumalat ang balita sa buong San Isidro at maging sa Karatig Bayan. Muling nanalo si Tatay Lucio. Ngunit hindi tulad ng dati, walang yabang sa hangin. May kakaibang katahimikan na sumunod sa tagumpay. Sa kabilang bayan ng San Rafael, may mas mabigat na nangyari. Si Don Esteban ay nagkasakit. Hindi ito karaniwang lagnat o pagod lamang. Ayon sa mga tauhan niya, nagsimula ito sa pananakit ng dibdib na sinundan ng matinding bangungot tuwing gabi. Ilang beses siyang nagising na tila may humahawak sa kanyang leeg, ngunit walang tao sa silid. Ang matandang ermitanyo ay bumalik sa kanyang bahay. Binalaan kita, sabi nito habang pinagmamasdan ang bilog na hindi nabura sa sahig. Ang abo at dugo ay tila mas maitim kaysa dati, at ang bitak sa gitna ay mas malinaw. Hindi tayo nanalo, mahinang tugon ni Don Esteban. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Hindi laban ang dapat mong kinatatakutan, sagot ng ermitanyo. Ang kapalit. Sa San Isidro, si Tatay Lucio ay abala pa rin sa panggagamot. Ngunit napapansin niyang mas madalas na sumisilay ang liwanag sa ilalim ng balete. Hindi na bilang babala, kundi tila may ipinahihiwatig. Isang gabi, habang pinapahinga niya ang kanyang mga kamay matapos ang maghapong panghihilot, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang tauhan ni Don Esteban. Nakapayuko ito at halatang pagod. Tata Lucio, wika ng lalaki. Ipinapakiusap po ng amo ko. Tulungan ninyo siya. Hindi agad sumagot ang matanda. Hindi ako manggagamot ng kapangyarihang ginamit sa kasakiman, sagot niya ng marahan. Hindi po siya makatulog. May kung anong bumabalik sa kanya, gabi-gabi. Napabuntong hininga si Tatay Lucio. Hindi niya hinangad ang kapahamakan ng sinuman. Dalhin ninyo siya rito, anya. Kinabukasan, dinala si Don Esteban sa bahay ni Tatay Lucio. Hindi na ito ang lalaking mayabang na humamon sa sabungan. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay tila may takot na pilit itinatago. Pinahiga siya sa loob ng bahay. Tahimik na inihanda ni Tatay Lucio ang mga kailangan.
Hindi para sa sabong, hindi para sa laban, kundi para sa paggaling. Habang pinapatakan niya ng langis ang noo ni Don Esteban, naramdaman niya ang malamig na alon na tila nagmumula sa dibdib nito. "May tinawag ka!" wika ni Tatay Lucio nang hindi tumitingin. Napapikit si Don Esteban. "Oo, hindi mo tinanong kung ano ang kapalit." Tahimik ang silid. "Akala ko, kaya kong kontrolin." Umiling si Tatay Lucio. "Ang kapangyarihang hindi mo nauunawaan ay hindi mo maaaring angkinin." Pumikit ang matanda at nagdasal, hindi para paalisin ang anino, kundi para ibalik ang balanse. Hindi siya humingi ng tulong para sa sarili, kundi para sa taong nasa harap niya. Sa ilalim ng balete, sa parehong sandali, muling nagliwanag ang anyo ng bantay. Unti-unting gumaan ang hangin sa loob ng bahay. Napasinghap si Don Esteban na tila may bumitaw sa kanyang dibdib. Hindi agad nawala ang lahat ng sakit, ngunit nabawasan ang bigat. "Hindi ako magbabayad sa iyo," sabi ni Don Esteban nang mahina. "Wala akong hinihinging bayad," sagot ni Tatay Lucio. "Ngunit may dapat kang bitawan." "Tulad ng ano?" "Ang paghahangad na manalo sa anumang paraan." Natahimik ang lalaki. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang laban, nakatulog si Don Esteban nang walang bangungot. Sa ilalim ng balete, ang liwanag ay hindi na nanginginig. Ngunit bago tuluyang matahimik ang paligid, may mahinang tinig na bumulong sa hangin. Ang balanse ay naibalik, ngunit ang mga mata ng iba ay nakamasid pa rin. Hindi alam ni Tatay Lucio na ang kanyang reputasyon bilang albularyo at bilang sabungherong hindi natatalo ay umabot na sa mas malalayong lugar, at hindi lahat ng makaririnig nito ay may mabuting hangarin. Habang ang gabi ay tahimik sa San Isidro, sa isang malayong bayan, may isa pang lalaking nakarinig ng kwento tungkol kay Tatay Lucio. At hindi ito naghahanap ng laban. Naghahanap ito ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa San Isidro. Hindi na gaanong pinag-uusapan ang laban sa sabungan. Si Don Esteban ay nagpasalamat ng tahimik at umuwi sa kanilang bayan na tila mas mapagkumbaba kaysa dati. Si Tatay Lucio naman ay nagpatuloy sa kanyang panggagamot, tila walang nagbago. Ngunit sa loob niya, alam niyang may bagong yugto na nagsimula. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa bukid upang mangolekta ng mga halamang ginagamit sa kanyang mga gamot, may narinig siyang yabag sa likod niya. Hindi iyon hayop. Hindi rin iyon hangin. Huminto siya. Mula sa dilim lumitaw ang isang matandang babae na hindi niya pa nakita kailanman sa San Isidro. Payat, nakasuot ng kupas na damit, at may dalang baston na tila yari sa ugat ng punong balete. "Lucio," wika ng babae, tila matagal na siyang kilala. Hindi siya nagpakita ng gulat. "Hindi ka taga rito," sagot niya. "Hindi," tugon ng matanda. "Ngunit ang iyong pangalan ay umabot na sa mga lugar na hindi mo pa nararating." Naramdaman ni Tatay Lucio ang kakaibang panginginig sa lupa. "Anong kailangan mo?" "Hindi ako ang may kailangan," sabi ng babae. "Ikaw ang may dapat malaman." Tahimik ang paligid. "Ang ugnayan mo sa ilalim ng balete ay hindi nagsimula sa iyo." Napatingin si Tatay Lucio sa babae. "Ang lolo mo ay tagapangalaga lamang." At bago pa siya, may iba pa. Nagsimulang umihip ang hangin. Ang bantay sa ilalim ng balete ay hindi simpleng espiritu ng lupa.
Ito ay isa sa mga tagapagbantay ng balanse. At ang inyong angkan ay piniling maging tulay sa pagitan ng tao at ng hindi nakikita. Napabuntong hininga si Tatay Lucio. Hindi ko hiniling ang papel na iyon. Walang pinipili ang tungkulin, sagot ng babae. Ito'y ipinapasa. Lumalim ang gabi. Ngunit ngayon, patuloy ng matanda, hindi lamang isang balete ang apektado. May mga lugar sa ibang bayan na ginising ang puwersang hindi dapat ginagalaw. At dahil kilala ka na, ikaw ang kanilang susundan. Nanahimik si Tatay Lucio. Bakit ako? Dahil ikaw ang hindi humingi ng kapangyarihan. Muli siyang nakaramdam ng malamig na simoy. May darating, sabi ng babae. Hindi upang makipaglaban sa sabungan, kundi upang subukin ang mismong ugnayan mo sa bantay. Unti-unting naglaho ang anyo ng matanda sa dilim, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Tatay Lucio sa gitna ng bukid. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang mas maliwanag ang liwanag sa ilalim ng balete. Ngunit may bahagyang pag-alon, parang hindi mapakali. Lumuhod siya sa harap nito. Kung ako ang tulay, bulong niya, ipaalam ninyo sa akin kung ano ang dapat kong harapin. Sa unang pagkakataon, malinaw ang tinig na sumagot. Hindi lahat ng laban ay sa sabungan. May mga laban na nasa loob ng tao. Napapikit si Tatay Lucio. Alam niyang hindi na sapat ang pagiging albularyo at sabungero lamang. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo. At ang simbolo ay madali pag-imbestigahan, sundan, at hamunin. Sa malayong bayan, sa isang malaking bahay na napapaligiran ng mga mataas na pader, may lalaking nakaupo sa harap ng isang mesa na puno ng mga aklat at lumang kasulatan. Sa harap niya ay isang pahina na may nakasulat na pangalan, Lucio Sarmiento. San Isidro. Ngumiti ang lalaki. Kung totoo ang ugnayan mo, bulong niya, ipapakita mo sa akin. Isinara niya ang aklat at tumayo. Hindi siya sabungero. Hindi siya manghihilot. Siya ay isang taong naghahanap ng mga ugnayang maaaring kontrolin. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi na tungkol sa tandang. Ito ay tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan. Sa ilalim ng balete, unti-unting nag-iba ang kulay ng liwanag. Mula sa ginto tungo sa bahagyang bughaw. Ang balanse ay hindi pa nasisira. Ngunit may paparating na susubok dito sa paraang hindi pa nararanasan ni Tatay Lucio. Hindi nagtagal. Dumating sa San Isidro ang isang karwaheng hindi karaniwang nakikita sa kanilang bayan. Maayos ang pagkakayari, makintab ang mga gulong, at may kasamang dalawang lalaking tila hindi sanay sa alikabok ng bukid. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Malinis ang pananamit, maayos ang buhok, at may dalang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang kanyang pangalan ay Mauricio Alvarado, isang iskolar na kilala sa ilang lungsod bilang kolektor ng mga lumang paniniwala at lihim na kasulatan. Hindi siya sabungero, hindi rin siya albularyo. Ngunit siya'y may mas mapanganib na layunin, ang unawain at angkinin ang mga ugnayang hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa kanyang pagdating, hindi siya agad nagtungo sa bahay ni Tatay Lucio. Sa halip, nagtanong muna siya sa palengke. Totoo ba? Tanong niya sa isang tinderang matanda. Na may albularyo rito na hindi natatalo sa sabungan.
Ngumiti ang tindera. Hindi po dahil sa sabong kaya siya kilala, dahil sa kabutihan. Ngunit si Mauricio ay hindi naghahanap ng kabutihan. Naghahanap siya ng patunay. Kinagabihan, dumating siya sa bahay ni Tatay Lucio. Hindi siya nagdala ng hamon. Hindi siya nagdala ng tandang. Nagpakilala siya ng may paggalang. Ako si Mauricio Alvarado. Nag-aaral ako ng mga sinaunang ugnayan sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Tahimik na pinatuloy siya ni Tatay Lucio. Ano ang kailangan mo? Tanong ng matanda. Hindi kailangan, sagot ni Mauricio. Kaalaman! Inilapag niya sa mesa ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay mga lumang papel. May mga guhit ng puno na kahawig ng balete sa likod bahay. At mga tala tungkol sa tagapangalaga at tulay. Ang inyong angkan, sabi ni Mauricio, ay nabanggit sa ilang kasulatan na aking natagpuan. Hindi ko alam kung alamat lamang o katotohanan, ngunit nais kong makita. Tahimik si Tatay Lucio. Hindi lahat ng bagay ay para pag-aralan, sagot niya. Ngunit kung totoo ang ugnayan ninyo sa isang bantay, patuloy ni Mauricio, ito ay maaaring patunay na ang mundo ay mas malawak kaysa sa ating akala. Ang patunay, sagot ni Tatay Lucio, ay hindi palaging para ipakita. Naramdaman ng matanda ang bahagyang paglamig ng hangin. Sa ilalim ng balete, may bahagyang pag-uga. Hindi ito galit, ngunit hindi rin ito komportable. Tingnan mo, sabi ni Mauricio. Tumayo at lumingon sa direksyon ng likod bahay. Nararamdaman ko, napatingin si Tatay Lucio. May kakaiba sa lalaking ito. Hindi siya tulad ni Don Esteban na ginamit ang puwersa para manalo. Ngunit ang kanyang paghahangad ay hindi rin inosente. Ito'y paghahangad na maunawaan upang makontrol. Kung nais mong makita, sabi ni Tatay Lucio, handa ka bang hindi ito angkinin? Sandaling natahimik si Mauricio. Ang kaalaman ay dapat ibahagi. Hindi lahat ng kaalaman, tugon ng matanda, ay dapat ipasa sa kamay na hindi handa. Biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Tumunog ang mga dahon ng balete na tila may babala. Napatingin si Mauricio sa bintana. May presensya! Bulong niya. Palagi, sagot ni Tatay Lucio. Tumayo ang iskolar. Kung hindi mo ipapakita, hahanapin ko sa ibang paraan. Ang mga salitang iyon ay hindi banta, ngunit may bahid ng determinasyon. Pagkaalis ni Mauricio, lumabas si Tatay Lucio at tumayo sa ilalim ng balete. Ang liwanag ngayon ay may bahid ng bughaw at puti, parang alon na hindi mapakali. Hindi siya masama, bulong ng tinig mula sa liwanag. Ngunit ang kanyang paghahangad ay maaaring magbukas ng pinto na hindi niya kayang isara. Paano ko siya pipigilan? Tanong ni Tatay Lucio. Hindi sa pamamagitan ng pagtatago, sagot ng tinig, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Napapikit ang matanda. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang laban na paparating ay hindi pisikal. Hindi ito laban ng tandang o ng ritual. Ito ay laban ng paniniwala, laban sa pagnanais na kontrolin ang hindi dapat kontrolin. Sa kanyang silid, isinulat ni Mauricio ang isang liham sa kanyang mga kasamahan sa lungsod. May natagpuan akong ugnayan na hindi pa naitatala sa akademya, sulat niya. At kung mapapatunayan ko ito, mababago ang ating pagkaunawa sa kapangyarihan ng lupa. Sa ilalim ng balete, unti-unting lumiwanag ang paligid.
hindi bilang babala, kundi bilang paghahanda. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa sabungan o sa kapalit ng ritual. Ito'y tungkol sa paglalantad ng isang lihim na matagal nang binabantayan. At kung sakaling mabuksan ang pinto, hindi na ito madaling maisasara. Makalipas ang ilang araw, hindi nalingid sa kaalaman ni Tatay Lucio na hindi basta-basta aalis si Mauricio Alvarado sa San Isidro. Hindi ito tulad ng ibang dayuhan na naghahanap lamang ng kakaibang kwento. Ang mga mata nito ay naghahanap ng patunay at ang isipan nito ay hindi titigil hanggat hindi nakakakuha ng sagot. Isang umaga, nadatnan ni Tatay Lucio ang eskolar sa paanan ng balete. Hindi ito gumagawa ng ritual. Hindi rin ito may dalang kagamitan. Nakatayo lamang ito, tila nakikinig. "May nararamdaman ka ba?" tanong ng matanda habang papalapit. Hindi nagulat si Mauricio. "May kakaibang daloy," sagot niya. "Parang ang lupa ay may pulso." Tahimik na tumayo si Tatay Lucio sa kanyang tabi. "Kung nararamdaman mo yan," sabi niya, "hindi mo na kailangan ng patunay. Ngunit hindi iyon sapat kay Mauricio. Ang pakiramdam ay hindi ebidensya," tugon niya. "Kung may ugnayan nga rito, nais kong maitala, hindi upang sirain, kundi upang maunawaan." Ang pag-unawa, sagot ni Tatay Lucio, ay hindi palaging nakukuha sa pagsusulat. Sandaling natahimik ang dalawa. Biglang umihip ang hangin. Hindi malakas, ngunit may lalim. Ang mga ugat ng balete ay tila nagkaroon ng bahagyang paggalaw, at ang liwanag na bughaw at puti ay muling sumilay sa pagitan ng mga ito. Napaatras si Mauricio. Hindi sa takot, kundi sa pagkabigla. Sa unang pagkakataon, nakita niya. Hindi malinaw ang anyo, parang hugis ng liwanag na may presensyang hindi maipaliwanag. Hindi ito multo, hindi rin simpleng ilusyon. Ito'y tila bantay. "Hindi ito para sa iyo," marahang sabi ni Tatay Lucio. "Bakit ako nakakakita?" tanong ni Mauricio. Nanginginig ang tinig. "Dahil hinahanap mo." Ang liwanag ay hindi lumapit kay Mauricio. Sa halip, tila mas lumapit ito kay Tatay Lucio, parang pagkilala. Ang ugnayang ito, wika ng tinig na narinig lamang ng dalawa, ay hindi para ipasok sa aklat. Ito'y nabubuhay sa pagitan ng paggalang at hangganan. Napapikit si Mauricio sa dami ng kanyang nabasang kasulatan. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng presensya. Hindi bilang konsepto, kundi bilang realidad. "Ano ang nais ninyo sa akin?" tanong niya. Hindi sigurado kung kanino siya nagsasalita. Tahimik ang hangin sandali. Pagkaraan, narinig niya ang tinig. Hindi malinaw kung mula sa puno o mula sa sarili niyang kalooban. Hindi lahat ng kaalaman ay pagmamay-ari. Ang ilan ay dapat lamang igalang. Unti-unting nawala ang liwanag. Naiwan ang dalawa sa ilalim ng balete. Mahabang katahimikan ang namagitan. Sa wakas, nagsalita si Mauricio. "Akala ko ang kaalaman ay laging para sa pag-unlad. Hindi kong ito'y gagamitin upang kontrolin," sagot ni Tatay Lucio. Tumingin si Mauricio sa puno. Ngayon ay tila karaniwan na muli. "Hindi ko ito isusulat," wika niya matapos ang ilang sandali. Hindi siya sumuko sa paghahanap ng kaalaman. Ngunit sa unang pagkakataon, natutunan niyang may mga bagay na hindi dapat ariin. Lumipas ang mga araw. Umalis si Mauricio sa San Isidro.
na mas tahimik kaysa sa kanyang pagdating. Hindi siya nagdala ng ebidensya. Wala siyang litrato o tala ng presensyang nakita. Ngunit may dala siyang pag-unawa. Sa bahay ni Tatay Lucio, muling naging payapa ang paligid. Ang balete ay nagbalik sa banayad na liwanag. Hindi na bughaw kundi gintong tulad ng dati. Si Bagwis ay patuloy na inaalagaan, ngunit hindi na madalas isinasabak sa sabungan. Hindi na hinangad ni Tatay Lucio ang reputasyon ng pagiging hindi natatalo. Sa halip, mas pinili niyang ituon ang kanyang panahon sa panggagamot at sa pagtiyak na ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng lupa ay mananatiling buo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, may batang lumapit. "Tatay Lucio," tanong nito, "totoo po bang may kapangyarihan kayo?" Ngumiti ang matanda. "Wala akong kapangyarihan," sagot niya. "May tiwala lamang ako sa balanse." At sa ilalim ng balete, ang liwanag ay sumilay ng tahimik, parang pagsang-ayon. Ang kwento ni Tatay Lucio ay hindi lamang tungkol sa sabungan o sa panalo. Ito ay kwento ng isang taong piniling igalang ang hangganan ng kapangyarihan. Kahit pa may pagkakataong angkinin ito. At sa mundong maraming naghahangad ng kontrol, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang umiwas dito. Wakas.